Magandang araw mga kasama, mga kababayan, kamusta kayo? Welcome back dito sa AJ Commentaries kung saan tayo mag-uusap-usap. Mag-uusap tayo tungkol sa mga makabuluhang bagay patungkol sa politika na nangyayari at nagaganap sa mga araw, sa bawat araw na lumilipas sa atin ngayon. Pero bago po yan, sana po huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Marami pong salamat. Pag-usapan po natin itong Maleta Voice, gaya na napaliwanag ko sa isa kong video tungkol sa mga pabago-bago nilang mga statements kung bakit umihina ang kredibilidad nila. Kasi po, ang dami nilang sabit, sablay, ang gusto rin nilang puntahang, excuse me, ang gusto nilang puntahang hearing ay yung mga magtatanong, yung mga gusto lang nila di magtanong, yung grupo nila. Isipin niyo po, tanong na nila Senator Marcoleta, sagot nila, sila rin nagtatama nung tinatanong nila Sumasagot yung Maleta Boys pero tinatama nila. Doon sa gusto nilang ipunto. So, mahirap parang orchestrated, Mahirap pagkatiwalaan kasi unang-una, pabago-bago nga. Dati, nasa kakabila pa si Loren Legarda. Dalawa sa kanila nagdeklara, dinetalye nila. Nagdala sila ng Maleta doon kay Loren Legarda. Ngayon kakampi na nila, hindi naman pala, mali naman pala. Ngayon si Mark Villar, hindi daw sigurado kasi hindi nakita. Baka negotiable pa to dahil hindi pa siguro alam. Pero pag lumipat si Mark Villar sa grupo nila Gatchalian, ako sigurado sasabihin yan. Ang sasabihin naman yan nakita pala, nandun pala. talagang magulo tong grupong to Pabago-bago. Kumbaga para ang kanilang statement ay adjustable, depende sa depende sa sitwasyon. Tandaan po natin, gumamit sila ng mga litratong kakaiba. Yung ginamit nilang litrato ni Senator Ping Lacson at Senator Soto na di umano nagbigay sila ng mga maleta, election ng 2022 nung tumatakbo yung dalawa ng presidente at vice-presidente. Tapos, ano pa sabi nila? 2024, pinalitan ang kanilang phones ng iPhone 16e. Pero pag chinek mo yung website o yung history ng Apple, nirelease pala nilang Apple yung cellphone na yun 2025. Nauna pa sila Talagang magulo to. Ano pang pinagkaiba-iba ng mga sinabi nila. Nag-deliver sila kay Soto ng maleta. Ito po, lahat ito, sinabi nila collective affidavit. Sabi nila si Soto naman. Ito po sa unang affidavit, wala. Pero dumarap sila, kasama na. Si Soto dinala nila sa Baclaran ng mali-maleta. Ano ang problema? Unang-una, walang building si Soto pala sa Baclaran. Pangalawa, hindi kasya limousine doon sa parking doon sa Baclaran. At pangatlo, ang pinagbigyan daw nila ay si Mark na executive assistant ni Tito Soto. 2024 daw yun nangyari. Mabigat. Patay na pala yung Mark 2015 pa lang. Ano yun? Di liloloko tayo. At tapos, ang pinaka pa doon, kung binigyan man si Soto, anong problema, anong kaso, hindi naman siya senador noong 2024 dahil hindi naman siya public official noong 2024, private citizen siya. Tapos ano pa mga inconsistencies nila? Si Laila de Lima, sabi nila, nag-deliver sila sa mga kongresista kasama si Laila de Lima. Nung panahon na yun, hindi naman kongresista si Laila de Lima. Nako naman, paano ba yun? Paano mo paniniwalaan ang mga statements niya? Kaya nasabi ko kanina, collective ang affidavit nila. Yung sinasabi ni NBI Director, Attorney Matibag Kasi dapat, para matibay ang iyong ebidensya, dapat may personal knowledge ka, talagang nakita, narinig mo, nararamdaman mo, alam mo talaga. Puro sinasabi nila, maleta, pera laman, pero wala naman nagbukas ata sa kanila at nakakita ng pera doon. Talagang puro maleta. Ang isa nga, ang term nila doon, basura. Kaya nga, kinakansyawan sila ngayon ni Claire Castro na basurero. Talagang magulo. Pero itong mga pangyayaring to, duktong ito, doon sa issue ngayon ng security threat sa Senado. May isa pa akong video tungkol dyan. Doon ko na lang po ipapaliwanag yan. Pero ngayon nga po, balik po tayo sa mga statements nitong Maleta Boys. Kung saan ngayon, inabsuelto naman si Loren Legarda nga. Samantalang nandun sa affidavit nung ilauna na nakatanggap si Loren. Kung totoo sinasabi nila, kahit sino kaharap nila, dapat totoo ang lalabas. Ang nangyayari, ang gusto na nga lang nila,
dun sa grupo ni Cayetano mag hearing. Kasi dun, ano siguro baka ewan natin, baka rehearse yan, baka alam nila itatanong. Kasi ang gulo-gulo ng sagot nila. Sila rin nagkokontrahan Sila rin yung namamali Tapos itatama na lang ni Marcoleta yung sagot nila na para bang alam ni Marcoleta kung ano yung sasagot nila dapat. Di ba? Kaya most of the time si Baligod na lang yung sumasagot, at si Baligod hindi yan bago sa ganyan. Yan sa pork barrel scam, nag-abogado rin yan, at nakastigo yan dati ni Senator Miriam Santiago dahil sa maling impormasyon di ba. Meron nga tayong ano ba yung uno falsus, ano ba yun, yung uno falsus, yan, uno falsus in omnibus, di ba? False in one thing, false in everything, sabi ni Senator Miriam Defensor Santiago noon. Kung ikaw hindi ka maasahan sa iyong mga statements, pabago-bago, pahina ng pahina yan. Kaya siguro sinasabi ng iba, paano mo ilalabas sa ombudsman, isasampa yung kaso sa ombudsman kung ganyan ang statement? Kasi yung pinag-iwalay daw yun sa ombudsman ata, yung iba-iba rin yung sagot mahilig magbigay ng pangalan na pinagdeliveran, pero ang problema, ano yung probable cause? Yun ang hinahanap sa kanila yung probable cause. Kaya yung binibintang nila Marcoleta na walang ginawa si Ping Lacson nung siya ang head chairman ng Blue Ribbon Committee. Teka, daan-dahan. Bakit? Ang dami na kulong ang mga diskaya nakakulong, si Bong Revilla na kaalyado nila nakakulong, ngayon si Jingo Estrada nakakulong, at marami pang ibang napakulong. Pero wala pa doon yung pangalang gusto nilang makulong. Kaya sila ganyan Meron silang tinutumbok. Kaso nga lang, ang ebidensya says otherwise. Siyempre, kung anong lumalabas na ebidensya, susundan. Diba? Sabi nila si Romualdez. Problema, wala nga silang makuwang Tapos, iba-iba yung mga pictures na pinapakita. Diba? Meron pa doon video na naglalagay ng maleta o tumutulak ng maleta. Yung pala nangyari sa isang ambassador ata natin yun sa isang bansa dahil sa may kaguluhan doon. So magulo tong lugar na ito. Itong grupo na to. Magulo. Kasi siguro kaya bago sila umattend doon, kung papatawag sila ulit sa Blue Ribbon Committee ng legit, ng totoong hearing, nako diyan magkakaalaman talaga yan, dahil ang magtatanong sa kanila, hindi nila ka-rehearsal Malilito sila dyan. Sigurado naman dyan si Atty. Baligod para dumipensa. At nandiyan sigurado sila Marcoleta, baka yan mag-abogado rin. Kasi ganun din naman may ugali itong mga to, basta gusto nila yung tono na naririnig nila, dadalhin nila dyan Hindi, ginawa nila yung kay Gutesa wala naman sa schedule. Kasi sa korte, bago kayo mag-produce ng testigo o ng ebidensya, kailangan ipresenta mo yun sa judge para sabihin niya kung admissible ba yan o inadmissible sa korte, katanggap-tanggap ba o hindi. Baka mamaya sasayang kayo lang ng oras, lagay kayo ng pasok, which is ginawa yan ni Marcoleta. Basta pinaupo niya doon si Gutesa at kung ano-anong paratang ang binigay ni Gutesa, tapos afterwards wala na siya. Tapos nalaman ang notaryo pala niya hindi totoo, peke, kasi yung abogadong notaryo di umano tumanggi nang tanungin kung siya talagang nagnotaryo, hindi naman pala siya, di ba? May falsification pa doon. Talagang may hirap kausap ang mga taong hindi tapat. Kaya yung sinasabi natin na ngayon si Loren Legarda iligtas na dahil kakampi na sila, parang ganun lumalabas pag tumalon ulit yan sa kabila, paano pa? Di sasabihin nila konfirmado, totoo yung unang abidabit nila na nabigyan yan. Paano tayo maniniwala sa ganyan? Kaya yung mga kababayan nating DDS dapat nag-iisip din. Katulad ng mga bagay na malinaw naman sa batas, pero dahil hindi pabor sa kanila, pinipilit nilang pamalian. Dapat kung ano lang yun, di tayo dapat panatiko pero nakakalungkot. Yung ibang kababayan natin
bulag pipit bingi na ata sa mga nakikita nila. Pero hanggang dito po muna tayo. Maraming salamat po sa inyo. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Maraming salamat. Hanggang sa muli po. AJ Commentaries po muli. Salamat sa inyo.